Ganyan nangyari guys, munti kami masunog. So yan, sumasabog na taranta na yung maid ko. Hindi niya alam anong papatayin. Parang fireworks guys. Nataranta ako, sumasabog sa loob. So, ito nga pala guys, yung electric car namin na VinFast na VF3. So, pakita ko sa inyo guys. So, pinapadaan namin dito sa window. Dito kami nagcha-charge. So, dito yun. Pero, yan kasi back to back dito sa sala namin. So, pakikita ko sa inyo guys. So, ito yung pinaka sala namin yan. Hanggang ngayon, amoy sunog. So ito siya guys, nilinis na ng maid ko pero maitim pa rin. So dyan siya pumutok-putok. Tapos makikita nyo to guys, yung sofa namin halos masunog din. Hindi na rin matanggal yung pagkaitim. Literal guys, na munti kaming masunog. So ito mga nangyari guys. So nagpa-park ako dito. So dito kami nagcha-charge ng EV. Ito makikita nyo yung bahay ko, ito yung EV. Tapos ito, katabi niyan yung office ko. Ito yung office ko. Tapos ang katalikod niyan, ito na, nakita nyo nagsa-spark. Makita nyo nataranta pa ako dyan guys. So dapa-dapa pa ako, tsaka cellphone ko tumalsik pa. Kasi umatakbo na ako dahil pinatay ko dahil sumasabog-sabog na. Kasi nagpapara ng fireworks, so umusok na ng maitim. Tapos pasok agad ako para patayin yung breaker. Buti na lang may tao. Kung walang tao, malamang nasunog na yung sofa namin, pati bahay namin. May kortina pa naman. Kaya naman guys, agad-agad ako nag-search ng EV charger installation dito sa Facebook. So sa marketplace pa lang guys, napakarami na. Pero syempre, ayoko nung basta-basta. So nagtingin ako ng maganda. Sobrang dami kong in-scroll. Syempre, nagtingin din ako sa mga forum. So guys, ngayon, isa sa mga kaibigan ko na alam kong matagal nang merong EV. Syempre si paring Jeff Motorkada. So matagal na siyang merong electric car. So siya tatanungin natin kung anong ma-advise sa atin. May tanong ako kasi munti kami masunog dito sa bahay. So dahil sa electric namin na charger dun sa EV, so nakasaksak sa wall charger. So parang nagpumutok-putok, umusok. Madaling sabi nasunog talaga yung outlet. Saan ka sumaksak? Sa wall socket mismo. Actually, boss, hindi talaga advisable na isaksak yung mga wall charger ng EV sa sasaksakan na normal ng bahay. Hindi siya advisable, boss, kasi may sarili po dapat connection si wall charger pagka ilalagay mo siya sa bahay. So, even na disaksak lang yung plug niyan, boss, dapat hindi siya sinasaksak sa outlet. O kasi, boss, ang mangyayari dyan, kaya siguro siya pumutok, boss, may tendency na nasunog, boss, yung yung pinakabalat at nung saksakan mo. Kasi, boss, yung saksakan natin sa outlet, usually, number 10, 12, or 14 yan. Okay. Ang malalas po, number 14 po yung nakasaksak sa outlet mo, masusunog talaga. So, ito yung charger ko. So, ano siya? Portable yan, boss, portable. Portable charger. Pero ang kilowatt niya, so 3 kilowatt nakalagay. So, ibig DC. sabihin, boss, 3,000 watts yan, boss, or 3,500 to 3,500 kilowatts. Pag wall charger, boss. So, ibig sabihin, anong katumbas niyan? Kapag 3.5 ang kilowatts ng charger, para kang nakasaksak 4 na aircon sabay-sabay sa isang saksakan. Tapos meron pa tayong 7 kilowatts na wall charger, boss. Ibig sabihin, 8 aircon na sabay-sabay ang pina-under. Ganun pala, no? Oh, boss. Oh. Kaya hindi siya advisable talaga na isaksak lang sa outlet. Kailangan niya ng security, added security. Kailangan mo man ng proper installation para sa charger mo. Okay. Anong ma-advise mong yung brand na nag-i-install ng mga ganun? Boss, yung Qtex. Kasi, boss, doon din ako nagpagawa ng charger ko. Kontakin mo sila sa Facebook. Sila yung nag-i-install ng mga charger for EVs. Okay. Lahat ng EV charger, kaya nila. BYD, Tesla, yung VinFast. Lahat ng EV charger, kaya nila gawin. Sige, brother. Thank you, ah. Sige, Salamat. boss, Thank you. Sige, boss. Welcome. So guys, grabe. Ganun pala to. Kaya naman pala napakakapal ng wire na ito. Kita nyo kung gaano kakapal. Kasi, pag 3 kilowatt pala, katumbas pala niyan, 4 na aircon na sabay-sabay sinaksak sa isang outlet. Yung aircon nga natin may sariling breaker, di ba? Usually, pagka may aircon tayo, hindi pwede isaksak sa wall lang. Dapat may sarili siyang outlet, tas may sariling breaker. So, dapat ganito rin pala to. Nakikita ko kasi sa ibang vlog ng iba, pwede nang irekta sa outlet, tapos saksak lang sa Ito minsan, ginagamitan lang ng adapter, Ginaya ko. Kahit naman sa CCTV, muntik na talaga kaming masunugan. Kung gabi nangyari yan, guys, siguro nag-charge kami ng gabi, tapos natulog kami. Naku, sigurado guys, sunog talaga. Ngayon, tawagan natin si Qtex, magpa-schedule tayo, tapos pakikita ko sa inyo guys yung mga susunod na mangyayari. Pakikita ko sa inyo guys yung full installation na gagawin sa bahay. So hindi na tayo magtitipid guys, pakabit tayo kasi very important yan. Mas malaki mawawala sa atin pag nasunugan tayo. So, pupunta dito si Qtex. Agad-agad pinuntahan tayo guys para mag-install ng charging station para sa EV.
So guys, nag-install na nga sila ngayon. So meron silang nilagay na parang malaking fuse box. Pero syempre, ang ganda ng design yan. So Tesla design, diba? Ang laki boy. So nalagyan natin sticker ng Tesla para kunyari may Tesla tayo boy. Tapos merong breaker dito na sarili. Syempre, meron silang ground. Parang 5 feet ang haba niyan. So nakabaon yan sa lupa para may ground sila. Guys, all goods na. Nakabit na yung ating charging station dito sa bahay. So, nandito yung Meralco natin sa likod. So, nakatap siya sa main line. Meron siyang breaker dito. Meron siyang ground. Bayan guys, 5 feet yan yung kinabit. Kasi in-avail ko is yung merong Tesla na Cybertruck casing. Ganda, no? Meron siyang breaker uli sa loob. Andito yung charger natin. Tapos meron siyang fire extinguisher sa taas. So pag nakasense yan ng apoy, sasabog agad yan maging powder. Ang maganda pa dyan guys. So pwede ko siyang i-on and off gamit ang cellphone ko. So limbawa yan guys. On ko ngayon. On. So makikita nyo guys, umandar na, di ba? So yun ang maganda dyan. Tapos makikita mo yung electricity dito. Kunyari nung kahapon nag-charge ako. So yan yung konsumo ko kahapon. Ngayon wala siyang power na umaandar dahil hindi naman siya nakakabit sa kotse. Pero pag nakakabit sa kotse yan, umaandar to. Nasa 3,000 watts yan, which is 3 kilowatt. Tapos nakikita mo doon ilang pumapasok. Ngayon pagka nag-0-0 na to or hindi na umaandar to, ibig sabihin full charge ng EV mo. Kahit nakasaksak pa sa EV to, charger na to, pwede kong i-off yan. So pag in-off ko ngayon, makikita nyo guys, mamamatay yan. So off ko. Off na guys. Diba? Mapapayo ko sa mga kaibigan natin na mayroong EV dyan, itong charging station is a must talaga, no? So kung ayaw nyo magaya sa akin na muntik na masunog yung bumbahe natin, makapit kayo na ito guys. Very important yan. So highly recommended ko syempre, Futex Energy Solution guys. Tropa natin yan. Marami na akong kaibigan nagpakabit sa kanila. At di ako nagsisi. Sobrang quality, maayos. So happy ako. So Jetlaw Rider po ito. Ride safe and God bless.